Hindi makakalimutan ni Mia ang gabing iyon. Isang gabi ng paglalaro na naging bangungot na parang walang katapusan. Masaya si Mia na maglaro ng tumbang preso sa kalsada lapit sa kanilang bahay. Sa edad na siyam, isa siyang masayahing bata na hindi alintana ang dilim ng gabi. Ang kanilang bahay ay napapalibutan ng kakahuyan at ang kalsadang baku-baku ay bihirang madaanan ng mga sasakyan. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa makakapal na mga dahon ng puno. Nagbibigay ng mahina na liwanag na sapat upang makita niya ang lata na ginagamit sa kanyang laro. Habang sumisipa ng lata, napansin niya ang kawalan ng ingay. Walang kuliglig, walang uwak. Tila binalot ito katahimikan ang buong paligid. Napahinto si Mia at tumingin sa paligid. Ang hangin ay parang bumagal, halos hindi na gumagalaw, at ang mga anino ng puno ay tila sumasayaw kahit walang hangin. Inilabutan si Mia, ngunit sinubukan niyang isantabi ang takot. Bata pa si Mia at ayaw niya mawala ang saya ng laro. Biglang narinig niya ang isang tunog, ang mabigat na yabag. Mabagal ngunit may tiyak na direksyon, papalapit sa kanya. Napalinga-linga, pilit hinahanap ang pinagmulan ng tunog. Ano yan? Sambit ni Mia, nanginginig ang boses. Ngunit walang sumagot. Sa halip, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, dahilan upang tumayo ang kanyang mga balahibo. Magsisimula na sana si Mia tumakbo pabalik sa kanilang bahay, ngunit parang natutuyo ang lalamunan niya sa kaba. Sa bawat hakbang niya, dama niya ang presensyang sumusunod. Parang may mga matang nakatuon sa kanya mula sa dilim. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit hindi niya magawang lumingon. Bawat segundo ay tila napakabagal, at bawat tunog ng yabag ay parang kumakalabog sa kanyang dibdib. Sa pagmamadali niyang makalayo, nadulas si Mia sa basang lupa. Habang bumabangon, napansin niya ang anino sa harapan niya. Napakatangkad nito. Mas matangkad pa kaysa alinmang puno sa kagubatan. Napatigil si Mia. Nanlamig ang kanyang katawan. Tumingala siya at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang hugis ng anino ng isang lalaki na mahahaba ang mga galamay at walang mukha. Parang isang aninong nabuo mula sa mismong dilim. Ang presensya nito'y mabigat, tila nagmumula sa isang bagay na hindi dapat umiiral. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Tanong ni Mia. Nanginginig ang tinig. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong humakbang palapit. Ang bawat hakbang nito'y nagdudulot ng panginginig sa lupa, at ang malamig na hangin ay bumalot kay Mia. Parang inihigop ang init mula sa kanyang katawan. Hindi na niya nagawang tumayo ng maayos. Kumapang siya palayo, basang-basa ng pawis at takot. Sa bawat lingon niya, lalo siyang pinanghihinaan ng loob. Palapit ng palapit ang lalaki. Ang mahahaba nitong galamay ay parang handang dumaklot sa kanya anumang sandali. Napatigil siya sa gilid ng isang bangin. Sa ibaba nito ay rumaragasang ilog na tila nag-aanyayang kunin si Mia. Napatayo siya, nanginginig sa takot. Walang ibang daan. Harapin niya ang nilalang na ito o tumalon sa ilog na maaaring maging kanyang katapusan. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Halos maramdaman na niya ang mga galamay ng lalaki na abot kamay na ang balikat niya. Tulungan niyo ako, pulong ni Mia. Ngunit wala siyang marinig kundi ang tunog ng kanyang sariling hininga. Huminga siya ng malalim, pilit nilalabanan ng takot. Biglang huminto ang lalaki. Nakatayo ito sa dilim, tila nag-aalangan. Sinamantala ni Mia ang pagkakataon. Tumayo siya at tumakbo pabalik sa kalsada, halos madapa sa pagmamadali. Sa bawat hakbang ni Mia, ramdam niya ang nilalang na sumusunod. Ang bigat ng bawat yapak nito
ay parang umaalingaw sa buong kagubatan. Sa kabila ng takot, napansin niyang may liwanag sa di kalayuan, ang poste ng ilaw malapit sa highway. Kailangan kong makarating doon, sabi ni Mia sa kanyang sarili. Ngunit sa bawat paglapit niya sa ilaw, parang lalo itong bumibilis. Nararamdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Ang presensya nitong nagbabanta na abutin siya anumang oras. Ang mga paa niya'y halos mawalan na ng lakas, ngunit patuloy siyang tumakbo. Sa wakas, narating niya ang poste ng ilaw. Naramdaman ni Mia ang init nito sa kanyang balat na parang isang yakap ng kaligtasan. Inarap niya ang dilim at doon niya nakita ang lalaki. Bigla itong huminto. Ang malalaking galamay nito ay dahan-dahang umatras. Tila natatakot ito sa liwanag, unti-unting umurong pabalik sa kagubatan. Sa bawat hakbang nito, unti-unti itong nilamon ng dilim hanggang sa tuluyang maglaho. Habol hininga si Mia na naupo sa ilalim ng poste ng ilaw. Napaluha siya sa sobrang takot at pagod. Sa wakas, ligtas na siya. Ngunit alam niyang hindi na siya muling maglalaro sa labas sa ganoong oras. Ang gabing iyon ay isang babala na hinding-hindi niya makakalimutan. Habang nakaupo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa kakahuyan. Para bang may mga matang nagmamasid pa rin sa kanya mula sa dilim. Pilit niyang pinalalakas ang loob niya. Sinasabi sa sariling ligtas na siya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nananatili ang takot. Alam niyang hindi iyon pangkaraniwang nilalang. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo si Mia at naglakad pa uwi. Mahigpit na yakap ang sarili. Ang liwanag ng poste ay nagsilbing gabay niya pabalik sa kanilang tahanan. Nang marating niya ang kanilang bahay, agad siyang pumasok at inilak ang pinto. Ang kanyang ina ay nagtataka kung bakit siya hating gabi nang umuwi at tila takot na takot. "Ano ang nangyari, Mia?" Tanong ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang buhok. "May nakita akong kakaiba, Nay. Isang lalaki. Hindi ko alam kung tao siya or multo," sagot niya habang nanginginig ang boses. Pinilit siyang pakalmahin ng kanyang ina. Ngunit kahit sa loob ng kanilang bahay, ramdam pa rin ni Mia ang presensyang iyon. Hindi na siya makatulog ng maayos sa gabing iyon at sa mga sumunod pang araw, patuloy niyang iniisip ang nilalang na iyon. Sa mga sumunod na taon, naging maingat na si Mia. Hindi na siya naglaro sa gabi at siniguro niyang palaging may kasama tuwing lumalabas siya. Ang poste ng ilaw na minsang nagligtas sa kanya ay naging simbolo ng kaligtasan. Ngunit ang takot ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Ang karanasang iyon ay naging paalala na sa bawat sulok ng dilim, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag.